Nata 571. Ang iba sa grupo ay humawak sa kanilang mga tiyan at tumili. Mayroong halos 12 sa kanila bilang isang grupo, at sila ay mahusay na manlalaban. Maliban kung isang mandirigma, kung hindi, walang makakatalo sa napakarami sa kanila. Isuko mo lahat ng number plates, mahinahong sabi ni Sebastian. Muli, humagalpak sa tawa ang grupo. Narinig mo ba ang sinabi ng lalaking ito? Gusto niyang isuko natin ang mga plate number. Nakakatuwa. Sabi naman ng isa, nagmukhang tanga ang lalaking ito sa akin. Sa itsura nito ngayon, katawa-tawa siyang tanga. Sumabay pa ang isa sa kanila kay Sebastian. Anak, humihingi ka ba ng number plates? Talunin mo ako, at ibibigay ko sa iyo. Ang natitira sa grupo ay humalukip-kap sa kanilang mga dibdib at naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Sa palagay nila, tulala lang si Sebastian. Hawak ang kamao ni Sebastian at sinuntok ang mukha ng lalaki. Ang kanyang suntok ay kasing bilis ng kidlat, at isang hagupit lang ang narinig. Hindi nga alam ng lalaki kung ano ang tumama sa kanya nang bumagsak siya sa lupa. Screw you. You're asking for it. Kunin mo siya, lahat. Galit na galit ang lalaking namumuno sa grupo, at ang iba ay sumugod kay Sebastian sa kanyang utos. Itinaas nila ang kanilang mga armas at sinubukang kunin ang mga paa ni Sebastian. Bawal ang pagpatay sa assessment, at baka may nanunood sa kanila mula sa Netherworld sect. Kaya naman, hindi sila nang ahas na ipagsapalaran ito at iniwasan ang mga mahahalagang puntos ni Sebastian. Sa kabila nito, kung makukuha nila ang mga paa ni Sebastian, magiging invalid siya. Medyo kinakabahan si Sebastian sa umpisa ng sabay-sabay na umatake ang napakaraming tao, pero bigla niyang na-realize na sobrang bagal pala ng mga taong ito, at kumalma siya. Sa isang galaw, naiwasan niya ang magkasanib na pag-atake ng ilang tao. Sunod-sunod na sinampal niya sa mukha ang isa. Kasabay ng malutong na tunog ng isang sampal, umikot-ikot ang isang lalaki, tumilapon ang kanyang mga paa, at walang galaw na bumagsak sa lupa. Sanay siya. Mag-ingat at ibaba mo siya ng sama-sama, lahat. Nagulat ang pinuno, ngunit ibinunot niya ang kanyang espada at itinutok kay Sebastian habang ang iba ay umatake din. Hindi natakot si Sebastian at sumugod sa gitna ng karamihan. Ang bawat sipa at suntok niya ay tumama sa isang tao at napatumba sila. Tulad ng isang tigre sa loob ng kawan ng mga tupa, hindi siya mapigilan. Wala pang 10 segundo, lahat sila ay nakahandusay sa lupa, at mahigit kalahati sa kanila ay nahimatay. Ang iba ay sobrang sakit na hindi na sila makabangon. Warrior. Warrior ka. Namumutla sa takot ang pinuno. Bagamat hindi siya nakatanggap ng magkasanib na pag-atake ng ilang tao. Sunod-sunod na sinampal niya sa mukha ang isa. Kasabay ng malutong na tunog ng isang sampal, umikot-ikot ang isang lalaki, tumilapon ang kanyang mga paa, at walang galaw na bumagsak sa lupa. Sanay siya. Mag-ingat at ibaba mo siya ng sama-sama, lahat. Nagulat ang pinuno, ngunit ibinunot niya ang kanyang espada at itinutok kay Sebastian habang ang iba ay umatake din. Hindi natakot si Sebastian at sumugod sa gitna ng karamihan. Ang bawat sipa at suntok niya ay tumama sa isang tao at napatumba sila. Tulad ng isang tigre sa loob ng kawan ng mga tupa, hindi siya mapigilan. Wala pang 10 segundo, lahat sila ay nakahandusay sa lupa, at mahigit kalahati sa kanila ay nahimatay. Ang iba ay sobrang sakit na hindi na sila makabangon. Warrior. Warrior ka. Namumutla sa takot ang pinuno. Bagamat hindi siya nakatanggap ng kahit anong energy wave mula kay Sebastian, naisip niya na kailangang maging mandirigma si Sebastian dahil sa kanyang lakas. Or else, hindi siya magiging ganito kalakas. Maging si Sebastian ay hindi maiwasang magtaka kung siya ba ay isang mandirigma. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang isang mandirigma dahil sa kanyang amnesia. Ang alam lang niya sa iba, malalakas ang mga mandirigma, ngunit hindi niya alam kung gaano sila kalakas. Gayunpaman, hindi ngayon ang panahon para pag-isipan ang mga ganitong bagay.
Ang mahalagang bagay ngayon ay makakuha ng sapat na mga plate number at pumasa sa pagtatasa. Naghihintay pa rin sa kanya sina Jenna at Fresia. Ibigay mo lahat ng number plates, malamig na sabi ni Sebastian. Hanggang ay natakot sa kanilang talino at hindi nang ahas na tanggihan siya. Dali-dali nilang inilagay ang mga number plates sa isang bag at iniabot sa kanya. Magwala ka. Tumingin si Sebastian at nagbilang ng 15 piraso. Mayroon na siyang ika-4 na bahagi ng kinakailangang 60 piraso. Maliit lang ang mga number plate, halos 1 pulgada lang ang haba kaya nilapit niya sa dibdib ang bag. Nang handa na siyang maghanap para sa susunod na target, bigla niyang naramdaman ang isang bakas ng mahinang alon ng enerhiya mula sa unahan. Ang alon ng enerhiya ay mahina marahil dahil ito ay malayo, at mahirap para sa mga regular na tao na kunin ito. Dahil sa curiosity, tinungo ni Sebastian ang energy wave. Tumakbo siya ng walang tigil sa loob ng halos 6 na minuto at mahigit 7 milya sa kailaliman ng kagubatan. Doon niya natagpuan ang pinanggagalingan ng alon ng enerhiya. 2 tao ang nakikibahagi sa isang labanan. Sa kanyang pagtataka, isa sa kanila ay ang ginang mula sa Netherworld sect, si Caitlin Gardner. Ang kalaban niya ay isang matandang lalaki na may full face mask. Malakas siya, pinilit si Caitlin na umatras ng ilang beses. Ms. Gardner, iyon ang inaasahan ko sa pinakanamumukuntanging henyo ng Netherworld sect sa isang siglo. Napakalakas mo na bago pa man umabot sa edad na 18. Kung hindi ka nadroga ng aphrodisiac, hindi ako sigurado na matatalo kita. Sino ka? Bakit mo ginagawa ito? Mariing tanong ni Caitlin. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong sa kanya ng matandang lalaki. Ang sabi-sabi na ang ganda mo, Ms. Gardner. Siyempre ginagawa ko ito para sa sarili kong kasiyahan. Higit pa rito, ang sabi-sabi na mayroon kang isang espiritual na konstitusyon. Kung maaari kong makuha ang iyong pangunahing kakanyahan, ang aking paglilinang ay kukuha ng isang mahusay na hakbang. Walang hiya ka. Galit na galit, marahas na inatake ni Caitlin ang espada sa kanyang kamay, na gustong putulin siya. Ngumisi ang matandang lalaki na may singkit na mga mata. Ms. Gardner, ang tanging paraan para ma-neutralize ang aphrodisiac ay ang makipag-copulate. Makinig sa payo ko at huwag nang lumaban. Hayaan mo akong makipag-copulate sa iyo, at magsaya tayo. Kabanata 572. Walang hiya kang baboy. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaan mo ang iyong paraan. Galit na galit si Caitlin, galit na umatake. Siya ay umaatake lamang at hindi nagtatanggol. Ang kanyang sword energy ay matalas, at tila siya ay gumagawa ng desperadong pagtatangka. Napaatras ang matandang lalaki ng ilang hakbang mula sa kanyang pag-atake. Gayunpaman, nagpasensya siya dahil tiwala siya sa kanyang gamot. Habang ginagamit ni Caitlin ang kanyang kapangyarihan, mas mabilis ang epekto ng gamot. Sa lalong madaling panahon, hindi na niya ito mahawakan. Ang katotohanan ay eksakto sa kanyang inaasahan. Mabilis at halatang lalong namula ang nakalantad na balat ni Caitlin. Namumula ito na para bang magsisimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang mga pores. Samantala, bumibilis ang kanyang paghinga, at unti-unting humihina ang kanyang mga pag-atake. Ang mga mata ni Caitlin ay puno ng galit at hinanakit, ngunit ang pinakamalaking bahagi nito ay takot. Siya ang namamahala sa pangangalap at pagtatasa, ngunit narinig niya na may malapit na halamang espiritual at hinanap ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad siyang tinambangan pagkarating niya sa lugar. Ang matandang nasa harapan niya ay nagsabog ng smoke bomb na naglalaman ng aphrodisiac. Bagamat napigilan niya kaagad ang kanyang hininga, nakahinga pa rin siya ng kaunti nang hindi sinasadya. Bukod dito, ang gamot na ito ay napakahusay dahil maaari itong tumagos sa balat. Gaano man kataas ang kanyang cultivation base, hindi niya ito kayang labanan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Caitlin ang hindi maipaliwanag na pagnanasa at pagnanasa na lumalangoy sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay mabilis na nauubos.
Alam niyang hindi na siya makatagal at gumawa ng nakakagulat na galaw sa biglang paglapat ng espada sa kanyang leeg. Handa siyang wakasan ang kanyang buhay para iligtas ang sarili sa kahihiyan. Gusto mo bang mamatay? Hindi ganoon kadali. Nakahanda ang matandang lalaki, pinatumba ang kanyang espada gamit ang lakas ng kanyang espada bago siya itinulak sa kanyang balikat. Nagkaroon ng malakas na hampas, at si Caitlyn ay natisod paatras, sariwang dugo ang tumutulo mula sa kanyang bibig. Matapos matisod sa lupa, nagpumigla si Caitlyn na makabangon muli. Bago pa niya magawa ang kanyang susunod na hakbang, inihampas ng matandang lalaki ang kanyang espada ng napakalakas kaya naalis ng mga panginginig ang espada mula sa kamay ni Caitlyn. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Sigaw ni Caitlyn at sinuntok ang matandang lalaki habang nakataas ang kamao. Nakalulungkot, wala na siyang lakas at nawala ang kanyang sandata. Hindi na ang kalaban ng matandang lalaki, hindi nagtagal ay pinalipad siya ng suntok. Bumagsak si Caitlyn sa lupa nang may malakas na kalabog at dumura ng puno ng dugo. Tumawa ng malakas ang matanda. Ms. Gardner, hindi ka makakatakas sa akin. Sumuko ka na at i-enjoy mo ang oras nating magkasama. Siya ay hindi ka pani-paniwalang nasa sabik. Kilala si Caitlyn bilang ang pinakamagandang babae sa county. Bilang karagdagan, mayroon siyang espiritual na konstitusyon. Matagal na niya itong hinahanap-hanap. Sa wakas, makukuha na niya ang gusto niya. Walang hiya na baboy, hindi kita bibitawan kung maglalakas loob kang hawakan ako. Nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Caitlyn. Sa kasamaang palad, siya ay nagtamo ng medyo malubhang pinsala at ang gamot sa kanya ay gumagana na. Kaya, hindi na niya kayang lumaban. Ms. Gardner, you don't scare me. Let me have a taste of the most beautiful woman in Holton, sabi ng matandang lalaki at dumiretso kay Caitlyn. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na lumaban, hindi siya makapagbigay ng maraming puwersa dahil sa kanyang mga pinsala. Sino ang makapagliligtas sa akin? Tahimik niyang pakiusap sa kawalan ng pag-asa. Nasa kailaliman sila ng Misty Forest, at ang mga kalahok sa assessment ay hindi makakarating sa lugar na ito ng ganoon kabilis. Isa pa, walang kwenta kahit nakarating sila dito dahil hindi naman sila warriors. Papatayin lang sila ng matanda kung nandito sila. Samantala, si Sebastian ay nagtatago sa likod ng isang puno mga 50 talampakan ang layo, na nahuli sa isang dilema. Gusto niyang iligtas si Caitlyn, ngunit tila napakalakas ng matandang lalaki dahil ang lakas ng kanyang espada ay kaya pa nitong pumutol ng puno na kasing kapal ng baywang ng isang lalaki. Kayanin kaya ng kanyang maliit na frame. Kung si Sebastian ay nag-iisang lalaki, hindi siya magdadalawang isip na sumugod. Sa karamihan, siya ay patay na, ngunit sina Jenna at Fresia ay naghihintay ng kanyang pagliligtas pabalik sa bahay. Ano kaya ang mangyayari sa kanila kung mamatay siya? Hindi nagtagal, pinasuko ng matandang lalaki si Caitlyn, pinatong ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo sa lupa. Pagkatapos, inabot niya ang belo niya. Tingnan natin kung anong itsura mo. Aniya at tinanggal ang saplot niya, na nagpakita ng napakagandang mukha. Napakasela ng mga katangian ni Caitlyn na tila isang likhang sining, na may naka-arco na mga kilay, mataas na ilong, malaperlas na ngipin, at mapupulang cherry na labi. Siya ay kaakit-akit. Kabanata 573. Ang balat ni Caitlyn ay fair at flawless, makinis at translucent na parang porselana sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagdala siya ng matikas at pinong hangin sa paligid niya, na nagpabilis ng tibok ng puso ng isa. Maging si Sebastian, na nakatayo mahigit 50 talampakan ang layo, ay nabighani sa kanyang kagandahan, at siya ay maihahambing kay Fresia. Ang kaibahan, pareho silang nagmula sa iba't ibang rehiyon, at bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang kagandahan. Gayunpaman, dahil sa kanyang edad, si Caitlyn ay medyo wala pa sa gulang, tulad ng isang namumulaklak na rosas na naghihintay na mamukadkad. Magkagayunman, maaari pa rin niyang itanim ang pagnanasa sa iba na sakupin siya. Nawala ang pagkagulat sa mukha ng matanda.
As expected of the most beautiful woman in Houghton. You're out of this world. What a shame that you'll be mine now. Tawa siya ng tawa. Darating ako, napakarilag. Nawalan na ng pasensya ang matandang lalaki, sinusubukang halikan ang cherry lips ni Caitlyn. Si Caitlyn ay lubos na walang kapangyarihan laban sa kanya, at tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Tatayo na sana ang matandang lalaki. Noon lang, biglang bumaril ang isang sanga ng puno patungo sa kanyang ulo. Nagulat siya, hinawakan ng matandang lalaki ang sanga, ngunit ang kapangyarihan sa loob ng sanga ay higit pa sa inaasahan niya, at bumaril ito sa kanyang palad. Napasinghap ang matandang lalaki sa sakit. Nagsimulang damyugo ang palad niya, at mukhang gulat na gulat. Sino ang umatake sa akin? Lumabas ka dito. May halong gulat at galit, tumingin ang matandang lalaki sa direksyon kung saan nanggaling ang sanga. Lumabas si Sebastian mula sa likod ng puno. Nang makita niyang umiiyak si Caitlyn ay lumambot ang puso niya kaya kumilos siya. Sino ka, binata? Matipid na tanong ng matanda na nakatitig kay Sebastian. Kasali ako sa assessment. Tumakbo si Sebastian palapit sa kanya. Ano? Kalahok ka ba? Noong una, nag-aalala ang matandang lalaki, ngunit nang marinig niya si Sebastian, nagsuot siya ng mapanuksong ngiti. Young man, how dare you ruin my day? Young man, how you run my day? Malalaman mo kung paano kita haharapin. Sabi niya, hinigpitan ang kanyang mga kamao, at isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog. Inaasahan ni Caitlyn ang isang taong may mataas na kasanayan, ngunit ito ay naging kalahok ng pagtatasasabik na sabi niya, hindi kanya kakampi. Takbo. Kunin mo si Mr. Legrand para iligtas ako. 11. Sa tingin mo makakatakbo ka? Go to hell. Sigaw ng matandang lalaki at sinuntok si Sebastian sa hangin. Siya ay isang Grandmaster. Bagamat may malaking distansya sa pagitan nila, tiwala siyang mapapatay niya si Sebastian sa isang segundo. Sa ngayon, mayroon ng ideya si Sebastian tungkol sa mga mandirigma at alam niya na ang maaaring mag-atake sa hangin ay mga Grandmaster. Dahil malakas siya, hindi nang ahas si Sebastian na kunin ang suntok niya at mabilis na umiwas. Kasunod nito, nagkaroon ng malakas na putok, at ang isang malaking puno sa likod ni Sebastian ay tinamaan ng isang alon ng enerhiya. Nahati ito at nahulog. Ang mga tuhod ng sino mang regular na tao ay magiging halaya, ngunit naisip ni Sebastian na karaniwan lamang iyon, dahil naramdaman niya ang isang katulad na enerhiya sa loob niya. Kung kaya niyang i-exert, baka mas malakas. Mabilis ka, pero tingnan natin kung ilang beses ka makakaiwas. Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. Tumakbo. Sigaw ni Caitlyn, pero mukhang ayaw tumakas ni Sebastian. Biglang pinulot ng matandang lalaki ang espada sa lupa at inihampas kay Sebastian. Mabilis ang kanyang sword energy, at malawak ang attack range. Nakakabigla ang lakas nito dahil pinutol nito ang lahat ng dinadaanan nito. Hindi na nakayanan ni Caitlyn na manood at nahulaan na niya ang katapusan ni Sebastian. Samantala, nakikita rin niya ang kanyang sariling wakas. Sa pag-aakalang mabahiran siya ng walang hiyang matandang ito, hindi na siya makapaghintay na wakasan ang kanyang buhay. Sa kasamaang palad, wala man lang siyang lakas na magpakamatay, at unti-unting nawawala ang kanyang kamalayan. Kabanata 574. Sa pagharap sa lakas ng espada ng matandang lalaki, hindi nakaiwas si Sebastian sa pagkakataong ito at inihampas ang kanyang kamao dito. Humihingi ka ng kamatayan. Sigaw ng matanda. Kung pinili ni Sebastian na tumakas, maaaring kailanganin niya itong habulin, ngunit ginamit niya ang kanyang kamao upang harangan ang kanyang lakas ng espada. Ito ay kasing ganda ng paghingi ng kamatayan. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa kamao ni Sebastian, at pagkatapos ay isang malakas na putok. Sinira nito ang lakas ng espada at walang tigil na tumakbo patungo sa matandang lalaki. Ano? Nataranta ang matandang lalaki, ngunit huli na ang lahat para makatakas ngayon. Sa pagkabalisa,
muli niyang ibinato ang kanyang espada sa pagtatangkang hadlangan ang nakakatakot na suntok na ito. Halos sabay-sabay, nagkaroon ng malakas na hampas, at ang matandang lalaki ay nawalan ng lakas dahil sa nakakatakot na enerhiya. Habang nasa ere siya, umubo siya ng napakaraming dugo, puno ng gulat ang kanyang mga mata. Sa ngayon, nadulas na si Caitlyn, kaya wala siyang nakitang ganito. Kung hindi, mabibitin ang kanyang panga sa gulat. Nagkaroon ng isa pang malakas na putok, at sinira ng matandang lalaki ang puno ng kahoy bago huminto. Kaagad, nagsuka siya ng napakalaking subo ng dugo, na may halong mga piraso ng nabasag na mga laman loob. Namilog ang mga mata niya, at tumigil siya sa paggalaw. Hindi niya naisip sa kanyang pinakamaligaw na panaginip na mamamatay siya sa kamay ng isang kalahok sa pagtatasa, sa kabila ng pagiging isang Grandmaster. Bukod dito, napatay siya sa isang segundo. Inalis ni Sebastian ang kanyang kamao dahil sa gulat sa buong mukha. Wow, napakalakas ko. Kahit siya ay naisip na ito ay hindi kapanipaniwala. Kung tutuusin, naniniwala siya na siya ay isang regular na tao lamang na may kaunting lakas. Sa pagharap sa isang Grandmaster, gusto lang niyang ipaglaban ang kanyang buhay, ngunit pinatay niya ang Grandmaster sa isang galaw. MS Gardner, kumusta po kayo? Pumunta si Sebastian sa tabi ni Caitlyn at napagtanto na siya ay nasa isang kakaibang kondisyon. Ang kanyang balat ay namumula, at ang kanyang paghinga ay mabilis habang patuloy na hinihila ang kanyang mga damit, na naglalantad sa isang malaking bahagi ng kanyang balat na nyebe. Ang kanyang kalahating natatakpan na mga suso ay lalong kapansin-pansin. Kahit na hindi sila kalakihan, maganda sila. Iminuwestra ni Sebastian ang kanyang mga kamay at naisip na tama ang sukat. Gayunpaman, mabilis na napansin niya na ang kanyang mga iniisip ay masama, at pinigilan niya ang masamang pagnanasa. Out of the blue, hinawakan ni Caitlyn ang kamay niya, at naramdaman niya ang shockwave na dumaan sa katawan niya. Ang hindi mapaglabanan ay, niyakap siya nito sa kanyang leeg. Si Sebastian ay nasa kasaganaan ng kanyang sigla at nalilito kung ano ang gagawin sa gayong tukso. Siya ay hindi tanga at alam na si Caitlyn ay nadruga, ngunit ito ay kasuklam-suklam na samantalahin siya kapag siya ay nasa matinding kalagayan. Bilang karagdagan, si Sebastian ay walang lakas ng loob. Si Caitlyn ay ang ginang ng Netherworld sect. Kung sasamantalahin siya nito ngayon, malalagay siya sa matinding problema kapag hinanap nila siya pagkatapos upang ayusin ang iskor. MS Gardner, huwag mong gawin ito. Sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan, pakiusap ni Sebastian. Nakontrol ng gamot si Caitlyn, na patuloy na gumagawa ng mga kakaibang tunog. Hindi na nakayanan ni Sebastian at naramdaman niya ang pag-aapoy ng apoy sa kanyang katawan. Parang kumukulo ang dugo niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, at sa pagkakataong ito ay naupo ng tuwid si Caitlyn at ibinagsak ang sarili sa kanya. Huwag mong gawin ito, MS Gardner. Hindi. Itinulak siya ni Caitlyn pababa at tinakpan ang bibig niya bago pa siya makahingi ng awa. Nataranta, nakalimutan ni Sebastian na pigilan. Hindi na nagpapigil si Caitlyn, kinurot at kinakadyot siya. Ang kanyang malambot na katawan at matamis na bango ay nagpasiklab sa nasusunog na sensasyon sa kanyang katawan, at ang maliwanag na apoy ay hindi mapigilan. Sa isang pagliko, pinangunahan siya ni Sebastian at hinalikan siya. Lahat ng ginawa niya ay wala sa instinct, at alam niyang ito lang ang paraan para ma-neutralize ang droga sa katawan ni Caitlyn. Ang mga damit ay itinapon sa paligid bilang isang mag-asawa na hindi pa magkakilala noon ay nakipag-usap sa pinakatapat na paraan. Ang lahat ng nangyari pagkatapos ay natural, at gayon paman, napakabaliw. Kahit na may mga hadlang, madali silang nalampasan. Kabanata 575. Mukhang nasa awa ni Sebastian si Caitlyn. Bilang isang babae mula sa Netherworld sect, si Caitlyn ay hindi isang taong hindi lalaban. Gamit ang kanyang magagandang kuko, kinapa niya ang likod ni Sebastian na para bang gusto niyang tusukin siya. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik biglang nakarinig si Sebastian ng yabag mula sa di kalayuan. Nang malaman niyang may papalapit,
hinawakan niya si Caitlyn, kinuha ang kanilang mga damit, at lumipat ng kampo. Napakalaki ng Misty Forest, at may bundok sa likuran nito. Mayroong maraming mga lugar doon kung saan maaari silang magtago. Di nagtagal, nakahanap si Sebastian ng isang desyerto na kuweba at nagsimula ng isang bagong yugto ng labanan. Sa panahon ng prosesong ito, ang banal na enerhiya ni Sebastian ay muling nag-activate, na nagtatag ng isang matalik na pakikipag-ugnayan sa banal na enerhiya ni Caitlyn. Mayroong dalawang larangan ng pag-aaral sa Netherworld Sect. Ang isa ay upang linangin ang solar energy, na angkop para sa mga lalaki na magsanay, habang ang isa ay upang linangin ang lunar energy, na angkop para sa mga kababaihan. Si Caitlyn ay nagsanay sa pangalawang larangan ng pag-aaral at nakaipon ng malaking halaga ng enerhiya ng buwan sa kanyang katawan. Dahil sa mga depekto sa kanyang pamamaraan, ang enerhiya ng buwan sa katawan ay hindi masyadong dalisay. Ngunit pagkatapos ng kanyang enerhiya na nahaluan ng aktibo at passive na enerhiya ni Sebastian, ang kanyang lunar energy ay nalinis ng husto at naging mas dalisay. Kinailangan pa ito ng pagbabago at naging espiritual na enerhiya. Ang mga espiritual at mahahalagang enerhiya ay maaaring mukhang magkatulad, ngunit sila ay sa panimula ay naiiba dahil ang espiritual na enerhiya ay mas malakas kaysa sa mahahalagang enerhiya. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit maaaring lumaban si Sebastian ng higit sa kanyang antas. Nakatanggap din ng malaking benepisyo si Sebastian. Matapos makuha ang kanyang pangunahing kakanyahan, ang kanyang paglilinang ay kumuha ng isa pang hakbang at naabot ang limitasyon ng pangalawang pagbabago. Ngayon, kung may paraan para sa ikatlong pagbabago, maaari siyang agad na makapasok sa susunod na antas. Tiyak na dahil walang paraan para sa ikatlong pagbabago, hindi na maabsorb ng kanyang katawan ang enerhiya pagkatapos na umabot sa punto ang kanyang cultivation. Sa panahon ng dual cultivation, patuloy silang sumisipsip ng divine spiritual energy, at lahat ng enerhiyang ito ay nakinabang kay Caitlyn dahil dinala nito ang kanyang cultivation sa isang bagong level. Ang buong proseso ay tumagal ng higit sa 1 oras bago ito dahan-daang natapos. Tumayo si Sebastian at huminto. Biglang may mga alaala na lumitaw sa kanyang isipan, at ang mga alaalang ito ay wala sa lugar sa mundong ito. Alam niya na iyon ang kanyang orihinal na mga alaala, ngunit ang mga iyon ay mga fragment lamang na hindi nakatulong upang mabawi ang lahat ng kanyang mga alaala. Gayunpaman, ito ay isang magandang simula. Nilingan ni Sebastian si Caitlyn na mahimbing na natutulog. Ang paraan ng kanyang pagtulog ng tahimik ay napakaganda at kaibig-ibig. Ang kanyang figure ay perpektong balanse at hugis. Maputi at walang kapintasan, ang kanyang balat ay katulad ng seda na pakakinis at pinong na maaari itong mapunit sa pinakamaliit na hawakan. Kapag nalaman ng mga taong iyon na natulog ako kay Caitlyn Gardner, baka paghiwalayin nila ako, bulong ni Sebastian. Habang iniisip niya ito, mas malamang na naisip niya na mangyayari ito. Kaya naman, tinakpan niya siya ng kanyang damit at nagmamadaling umalis sa kuweba. Hindi niya kayang makita siya ni Caitlyn, o baka makaganti ito sa kanya. Gayunpaman, hindi siya agad umalis. Total, tulog pa rin si Caitlyn. Kasalanan niya kung may makakita sa lugar na ito at sinamantala siya. Nang gusto na niyang maghanap ng mapagtataguan ay bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit at mabilis na napalingon sa direksyon na iyon. Sa pag-aakalang isa itong kalahok sa pagtatasa, lalapit na sana siya at itaboy sila. Laking gulat niya, ang dumating ay si Irvin. Laking gulat niya kaya mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking puno. Kung assessment participant yon, pwede na lang niyang talunin, pero si Irvin yon. Kung nalaman ni Irvin na sinamantala niya si Caitlyn, malamang ay hahabulin siya ng mga ito, not to mention na payagan siyang sumali sa Netherworld Sect. Buti na lang at maaga niya itong napansin, at hindi siya nakita ni Irvin. Gayunpaman, natagpuan pa rin ni Irvin ang kuweba at agad na tumakbo.